Hello everyone, I'm so happy to see you guys. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. I'm really happy to see you. At ito, nandito na po tayo ngayon para pag-usapan po yung ating pong darating ng concert, yung Courage Movement, and yung aking pong latest song na Hubad na narinig niyo po kanina. Ayan. Thank you for coming. Yes, Itanes. Ayun, unang-una yung because of what I went through last year, I think, that was, marami nagsasabi, that was courageous. And at the same time, parang hubad, kumbaga, I was naked in public, dahil when I told about what happened to me, I really felt na hubad ako sa publiko. Kaya talagang yung dalawang words na yan, yung courage and hubad, perfectly defines me right now. Context, no? Yes. Yung song parang sexy, no? Parang yes. A lot of heavy breathing, marami siyang kasi yung sabi ko nga dito, Ness, I want to offer something new. I want to offer a new sound. So ito yung new sound na maririnig nila kay Gerald. Then may mga iba pa akong songs na nire-record at nire-record na nasa ganitong tema. Kaya abangan nila yan. Una pa lang to, unang sound ko pa lang itong Hubad. Thank you. Last na lang. Yung courage, paano mo ma-explain ito sa show? Anong klaseng songs ba ang kakantanin para ma-project yung theme na courage? Bale, I'll be courageous with the song choices that I'll be singing. Actually, marami akong, kung itong Hubad unorthodox, kumaga marami rin akong unorthodox na mga songs na kakantahin sa concert na hindi nila typically naririnig sa akin. So, yun yung courage, and then, the launch of Courage Movement as well. It is. Ayun. Thank you, Gerald. Thank you. We would like to welcome Janice Navida from Bulgar. Hello, Janice. Our next question is... Hello, Leia. Before Christmas, and then hindi ka ba dito nag-New Year, and hindi ka ba dito nag-holiday? So, saan ka nag-holiday? Yun po na yung first question. When did you return? Okay, dito ako nag-Christmas, but sa New York ako nag-New Year. Alright. Yeah, I was with my girlfriend. Yeah, sa New York. Alright. Yeah. So, doon siya talaga base for the longest time. Yes. And how long have you been together? Non-showbiz ba to? Non-showbiz, yeah. Okay. She's non-showbiz. 1.5 year na. Wow. 1.5 year na kami. Alright. Thank you. So, when was this concert conceptualized and planned? I think sometime September last year. Yeah, September or August. Napagpaplanuhan na siya, napag-uusapan na siya. So, with everything that happened, we thought na it's perfect to stage a concert like this. So this is your first full-length concert in a long while. Nakita kita sa Mr. C concert, di ba? You were there last year? Was it last year? Sa akin yung CCP. Yeah, CCP. No, Met. Met. CCP ba yun? Yeah, I think Samsung. Yeah, Samsung. It's CCP. Yeah. So I was there, and actually last year I had a concert din at Leia sa Music Museum. Oh, alright. Yeah, yung Grateful. Yeah, that was my 18th anniversary concert. 18th, so this is your 20th? 19th, yeah. Sorry. Sorry. And then who will be the MD for this one? Our MD will be Jason Cabato, na siya rin yung nag-areglo ng Cabato. Yeah, siya rin yung nag-arrange nung Hubad, nung song na Hubad. Oh, alright. But who composed it? Fed Cabaho. So, yeah, ikwento ko lang yung storya behind the song, kasi yun nga,
unorthodox itong ano na to kung ba't ko kinanta eh. May kwento behind kasi si Feb, she's been looking for artists to sing her songs, yung mga compositions niya. And nag-message siya sa akin sa Facebook. And, for some reason, nabuksan ko yung message niya. Ano lang, nasa spam nga lang eh. Parang aksidente lang yung pagkakabukas ko. And she was giving me this song. Sabi niya, I want you to sing this song. Sabi niya, bagay daw sa akin. When was this? Like, October, last year. Oh. Yeah, October. So, sabi ko, okay, nung nabasa ko yun, pinakinggan ko yung song. Sabi ko, wow, okay, intriguing tong song na to. And, I've been wanting to offer a new sound. I've been wanting to reinvent. So, I thought perfect tong song na to. And she was even offering me na pabayaran niya raw ako to sing the song. Sabi ko, no need. I believe in the song. Sabi ko, sobra ako nagandahan doon sa song and may potential siya na mag-hit. Kaya nag-collaborate na lang kami. We co-produced the song. Weren't you daunted with the title? Nung una, I was daunted talaga. Sabi ko, bad, parang medyo bastos. Parang ganun. Pero nung pinakinggan ko yung demo niya and yung lyrics nung nabasa ko, hindi siya bastos, hindi siya, napaka well-written yung song. Kaya, why not, di ba? Natawanan namin ni NC, pang Viva Max yung title. Pang Viva Max. Pati yung pati yung, di ba, yung vibe niya, parang gano'n, di ba? Parang gumigiling. Thank you, and the drop. Thank you, Adelea. Thank you. Ayan. Thank you. Kumusta na? Bongga, yan. Hindi ko naalala yung magkasama tayo Sa Denmark. Sa Denmark. Oo nga. Yan, pero sobrang busy ka rin sa kanila, no? Yes. Ano yan? Nilatch mo muna yung mga international musical plays. Kasi balita ko, may mga offer ka. Yes, actually, I decided to stay na muna dito kasi ang hirap din abroad. Medyo malungkot din talaga magtrabaho abroad actually. Pero ang dami mong fans, malungkot, pero ang dami yung invitation sa'yo, pinagkakaguluhan ka. Tayo, even nasa restaurant tayo, ang dami mga lumapit sa'yo, di ba? Thank you. Yun nga eh, but I really have to choose between the two. And I actually had the chance to stay sa London noong 2019, but yung pandemic came. And then yung Denmark naman, dumating yung opportunity rin sa Miss Saigon, Denmark. Medyo ang hirap kasi if I would continue there, I have to study the language. But I did Miss Saigon in Danish language. Pero if I would pursue a career there, I really have to study yung language nila. So sabi ko medyo mahirap yun. And I did it once. So, pero naka-survive ka, pinuri-puri ka, di ba? Ako, pinanood ko yung Miss Saigon mo. Talagang, awareness to you, na kaya mo makipagsabayan sa mga Danish mismo, di ba? Thank you, June. Nakapanood kasi si June sa Denmark. Noong time na nasa Miss Saigon, Denmark ako, napapanood ko siya doon. And tama naman. Jet setter kasi ito si June. Hindi ko. Nilibot mo, after that, nilibot mo kung Europe, di ba? Yeah, some countries, yeah. Spain, Paris, Milan, yeah, Prague. Pero you got your heart kasi sa New York. Yun yung irony sa New York. Sa New York bumagsak. So ngayon, New York and Philippines ka muna. Yes, yun na muna. Ang maganda, ang very supportive yung girlfriend mo sa'yo. Yes. Kasi kung iba yun, they will stay in New York because di ba? Pero siya, bukod sa pumunta ka doon, pumunta na rin siya dito. Yes, ganun yung ginagawa namin to really, maintain the relationship. Dahil mahirap ang LDR, so as much as we can, every 2 months we see each other. Yeah. And either ako yung lilipad doon or siya yung lilipad. Pero ang ganda pag LDR nyo,
na walang pressure for you to stay there, kundi bigayan kayo. Yes, bigayan kami. Is she coming for your concert to Courage? Let's see. Kasi kagagaling ko lang doon ako nag-New Year. So, I don't know. Maybe she'll surprise me. Pero congrats, we're also excited to watch Courage. So, pili ko nga si Salven sa si Bix Almacen. Next site sila kasi nagkukwentuhan sila dalawa. Pero pili ko pinagkukwentuhan nila yung Courage concert. Thank you. Okay. Gerald, yung medyo nagbago ka nga dito sa single mo na Kuban. Tapos sumabay naman yung title na ng project mo, Courage, dun sa pinagdaanan mo last year. Yes. Paano mo naman sasagutin yung ibang mga may mag-comment o may magsabi na ginamit mo itong pinagdaanan mo dito ngayon sa mga susunod mong shows sa career mo na rin, pati sa pagbago na career mo? Masasabi ko lang dun, nasa kanila na yun kung ano kung yun ang opinion nila, wala naman akong magagawa dun. Everybody is entitled to their own opinion. And, ingat, yung about sa issue na yun, hindi naman yun out of the blue in the first place. Kumbaga, yung pinagdaanan ko naman na yun ay matagal na. Yung year 2010 pa, may complaint na ako dyan. And then, actually, naalala ko nga, 3 years ago, 2022, meron pa akong interview with Butch Francisco about it. So, wala rin pumansin. Kaya, hindi naman siya out of the blue. Hindi siya yung abrupt na basta na lang ako lumabas para gamitin yung issue. Nagkataon lang na merong malaking pangalan sa industriya na napasabay and nag-call ng attention yung naging naging case ko din. Pero nasa career path ko naman talaga yung bago na ng image o medyo mag-try ka nilang nagdito na ka medyo training nga sa kanta mong Kuban at pati na rito sa style ng bago mo concert. Yes, actually, inline na to. Year 2019 pa. Ang weird nga kasi before nag-close ang ABS, actually meron na akong record deal with Star Music at that time. And meron ng mga songs na parang ganito yung tema kasi nga mag-reinvent na ako. Pero yun nga, unfortunately with what happened with ABS, hindi natuloy yung deal namin. Even yung songs na, ang gaganda rin ng mga songs na binigay nila sa akin nun. Ganito din, sexy din, soulful, daring, and hindi siya natuloy. Siguro hindi pa meant at that time. And this is the perfect time, I think. Kaya ngayon pinagkaloob. Yeah. Last 2 questions na lang. So yung Courage kasi title mo ay Courage. Yes. So ano ito? May advocacy ka dito na i-produce at paano ito? Yes, itong Courage, I'll be more courageous when it comes to, my choice of songs. Maririnig nila dito ang bagong Gerald, yan unang-una na dito sa Hubad. And unorthodox yung mga songs na kakantahin ko, yung mga hindi nila usual na naririnig sa akin. And ayun, I'll be launching yung aking advocacy, yung Courage movement, to help yung mga victims ng yung mga ganon. Ayoko lang kasi na-realize ko nung lumabas ako last year, na-realize ko how hard it was na doon sa mga biktima. So I want to offer help in every little way I can para sa mga victims. Yeah, and yun, nag-umpisa na nga, may mga lumalapit na nga sa akin, and last year lumapit sa akin si Enzo na biktima rin ng same person. So doon na nagsimula tong Courage movement. Specifically, ano yung mga pwede mong i-extend na tulong from you? Yun nga, kakausapin mo, may mga legal team ka ba? Ganyan na pwede tumulong sa kanila? Yes, as of now, we're partnering with PAW,
And we will also have eventually our own legal team. Yun yung aim namin. And also therapy. Yung psychological therapy for the victims. And ayun, we're partnering with PAVE Philippines din, and other mga NGOs. Ayan. Para mas strengthen yung ano natin, itong foundation na to, itong movement na to, para mas maraming channels yung mga victims na malalapitan nila. Okay. Siguro later on, mas ma-expand mo pa yung nanonood, kung anong tatawagan nila, yung mga ganyan, kung saan sila lalapit, yung mga ganun ano. Yes. Pwede mo rin yan i-intro na yung sponsor mo. Yes. Paano mo na interpret na gusto yung kantang hubad na parang kumahalingin, na parang iba na yung dating mo na yun doon, parang sexy na dating. It came out naturally. Kasi I'm thankful na nung binigay sa akin yung kanta, medyo siguro I had a month or two para talagang internalize siya and pag-aralan kung paano ko siya atakihin. I was really talking to the composer, si Fed Cabajo. Parang anong inputs mong mabibigay din sa akin. May mga binigay din siya sa akin mga inputs, and then yung engineer namin, yung aming long-time engineer, si Marlon Silva, marami din siyang input sa akin. And then, nilagay ko rin yung sarili kong interpretation. So, nagsama-sama na yon. And sabi ko, yeah, it needs to sound sexy kasi yung lyrics talaga ng kanta is very sexy, very daring. Kaya, yeah, it came out naturally. So, mapapahubad ka sa concert. Yun ang aabangan nila, kaya manood sila sa January 24. Okay, good luck. Thank you, Gorgie. Thank you, Gorgie. Of course, the one. Hindi naman. Nagkataon lang na, parang siguro everything fell into place. Maybe it was destiny. Sabi ko nga, nagkataon lang na nagbasa ako ng spam messages and yung composer messaged me. She was giving me this song. She was even asking me to she wanted to pay me to sing her song. So, since nagandahan ako dun sa song, sabi ko, no, you don't need to pay me. Let's just collaborate. Ayan, kinoproduce namin yung song dahil naniniwala ako dun sa kanta. Nagkataon talaga. And actually, hindi niya rin, wala pa siyang alam masyado nun sa issue ko, yung composer. Kaya wala talaga, wasn't planned at all. Hanggang meron siya kasi hubad. So papasok sa kamalayan at kaisipan ang bawat isa na posibleng may kinalaman ito sa ginawang pagbuhubad sa iyo. Question ko lang, nakatulong ba? That was actually yung naranasan ko. It was not a good experience. So I would not say that's sexy at all. But I would say yung mula nung mangyari yon, it made me a strong person. It made me kung ano yung wisdom na meron ako ngayon. So, yun. Through time, na-develop sa akin siguro yung strength ko as a person. Hindi lang dahil dun sa nangyari na yun, kundi dun sa lahat ng mga pinagdaanan ko, nagsama-sama na yun, accumulative. And now, ayan, lumabas na lang sa hubad. Masasabi ko, yeah, I'm matatag na ako ngayon. I'm of age. I went through a lot after that. Dami namin pinagdaanan ng manager ko, si Kuya Romel. Mapa sa career ko, mapa sa personal kong buhay. Kasi syempre, nung mangyari yon, yung personal kong buhay naapektuhan, nawalan ako ng trabaho. I was the breadwinner of the family. So, dami talagang pinagdaanan. Pero, that made me who I am right now. Kundi dahil dun sa mga nagdaan na yan, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Kaya I'm thankful for that, dun sa mga pinagdaanan ko na ngayon. And I'm ready to face kung anong mga dadating pang mga challenges. Mas
matibay na ako as a person para harapin yung mga pagsubok pang dadating. I have nothing personal with LGBTQ plus sa mga community. And, you know, yung nangyari sa akin is isolated, you know, because yung person na to, maybe he didn't represent the community really well. So it's really in the person eh. Hindi naman yan, kumbaga, yung kasalanan niya, hindi kasalanan ng buong LGBTQ community. Siya lang yun, siya yung gumawa nun. So, kasalanan niya lang yan. Hindi dapat madama yung buong community. Last. You know, everything happens for a reason. Lahat mayroong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman yan nahayaan ng Diyos kung hindi yan meant to be. Kaya for me, it's destiny. Thank you, Tito Marley. Yan ang aabangan nila sa concert. Pero I would say yes. Yeah, I would say yeah. May ganung touch. Yeah. So, ano ka ba? May dance choreographer ka para sa mga sex dances? Merong ilang numbers, yeah. Meron. And then, Gerard, ang isang unang ni-review na guest si Sheryl Regis, di ba? Yes, Personal choice mo ba siya? Pati yung ibang surprise guest? Yes, personal choice ko. Kasi, you know, I think Sheryl also, you know, was courageous dun sa pinagdaanan niya, di ba? Sa relationship niya, yung true identity niya. So, she perfectly defines din yung word na courage. Kaya naisip namin siyang kunin. Lahat ba nung yung ibang guest na nilapitan mo, lahat nag-agree o merong, sad to say, tumanggi dahil may ibang schedule? Yeah, tumanggi dahil sa schedule, conflict of schedule. Hindi naman dahil, you know, hindi sila sumusuporta or hindi sila agree dun sa advocacy ko. But because of, you know, sa schedule talaga, yung conflict. Last na lang, Gerard, kung may isang tao na gusto mo manood ng Courage 24, sino yun and bakit? Gusto kong makapanood isang tao lang? Wow, that's interesting. Kasi si Kuya Romel nandun na, sigurado. Siguro yung ano, yung parents ko, yeah, my mom, yeah, na nandun kasi, you know, they saw everything. They saw yung mga pinagdaanan ko, pinagdaanan namin. And ito yun, pag finally, ipapakita natin dito how courageous I am. Yes. Pero manonood siya? Yeah, she'll be there. Yes, she'll be there, yeah. Congratulations. Thank you. Courageous. Thank you. Thank you. Okay. Yung mga iniisip nyo magiging highlight, especially yung highlight of tonight. Highlights. Ayun, tulad nga sinabi ko, hindi siya usual. Like, yung mga current hits ngayon, yan, ikakantahin ko yan. Yung mga current hits na, kasi I'm known as a balladeer, you know, crooner. Would you imagine me singing APT? Mga ganon. So, isa lang yan sa mga examples ko. And may mga dance numbers din na makikita sila dito sa concert. And yung collaboration ko dun sa Astor Boy Band, sila yung parang bagong SB19 na upcoming. Meron din akong surprise number with them na bagong i-offer sa audience. Yeah. Kaya syempre may nabasa akong surprise guest. May pwede ka bang bigay na teaser sa amin kung sino-sino mga surprise guest? Kaya teaser lang. Oh. Like one word na hindi ko sila pwedeng i-reveal sorry. But surprise talaga to. Magugulat talaga sila kung sino tong mga surprise guests ko. It's a concert. And ito naman, ano sa paligid most courageous thing na magagawa mo sa isang concert like this?
Sorry, ulit po. Yung most courageous thing na pwede mo magawa sa isang concert like this? Most courageous. I would say, I've done many concerts, and I've been really brave when it comes to doing concerts kasi marami na rin ako nagawa ng concert na may dance numbers ako. Meron akong, before I did Michael Jackson number. So, marami na ako nagawa sa concert. Pero dito, I would say yung 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 courage movement na i-launch ko. Kasi ito yung pinakakaiba dito sa concert na to. Kumbaga ngayon may deeper meaning yung concert. Meron akong advocacy na ilo-launch. And yun, yung mga surprise guests ko. May surprise numbers kami na talagang ikagugulat ng mga tao. Thank you, Jonathan. Congratulations. Thank you, Richard. Naka-attracted siya sa nunal ko. No, I would say sa eyes ko pa din siya eh. Sa eyes ko pa din siya talaga. Yes, Pero sa bago, hindi na lang. Hindi mo siya conscious about. Hindi. Ano, sorry? Sa katawan mo, saan siya talaga tuwang-tuwa? I think sa chest ko. Yeah. Because? She loves to lie on my chest. She can sleep peacefully whenever she lies on my chest. Yeah. Okay. As part of the courageous path that you've been doing of late, ito ba tying Dana and walking down the aisle with her is a courageous path that's going to happen soon? Yes, definitely it's gonna be a courageous path. I hope soon, but hindi ko pa siya masabi sa ngayon kasi syempre, LDR kami, madami pang dapat ayusin kasi, madami pang, nandito yung buhay ko, may buhay din siya doon, so marami pang dapat ayusin, kaya hindi ko pa masabi. When you're not together, what is it about relationship the most? Yung overall energy niya, yung positive energy na binibigay niya sa akin, yung peace, I'm really at peace whenever I'm around her. Yun, yung pinaka-namimiss ko sa kanya. Of the many courageous paths that you have taken, saan kayo parang gusto mo, hindi ka na ayaw ka nituloy ito? Of the many courageous paths na pinadaanan mo sa buhay mo, Okay. ano yung path na muntik ka na ayaw ko na ituloy ito? Yung yan, I think that was year maybe 2015, 2016 nung gusto ko nang sumuko. Gusto ko na talagang sumuko nung time na yun kasi parang walang nangyayari. Sa career? Sa career. Kasi walang nangyayari. Parang, we've been pushing pero parang walang pumapansin. But then, noong 2016, dumating yung Miss Saigon. So God gave me a sign na huwag kang sumuko. Ito, binigyan niya ako ng reason para magpatuloy. Yun. Last question. Pag ikaw naman ang nakaharap sa lamin at nakahubad ka, ano yung gusto mo sa katawan mo? Yung arms ko kasi actually even yung mga iba kong mga naging gym buddies before, they admire yung arms ko kasi parang, it's thick, it looks sexy, it looks masculine. Ay, mga batik Yan. mo. Ay, ganun ba? Hindi ko ata naramdaman. Hindi ko na tunugan. No? Ikawakan nila. Arms mo, Hindi na. May ibang humawak, may ibang hindi. Okay, thank you. Thank you, Alvin. Thank you. Kung ang iyong bulaklak ay narikaw dito sa aking hardin,
Dahan-dahan ako ay lalapit at ito'y pipitasin. Kulang pa ang isang araw sa'yo, nabibilang ako. Ako ay hubad sa pag-ibig sa'yo. Inumin mo ang uhaw ko, tigang ang puso ko. Ako ay hubad sa pag-ibig sa'yo. Inumin mo ang sugat ko, ang damdamin ko'y nakalaan sa'yo. Thank you, Gerald. Thank you. Parang butakan na tayo ng showbiz. Parang nagpasample lang. Such an interesting question. Actually, yan, nagbalik sa akin yung kung paano kami nag-usap back and forth, kung ano yung plano talaga. Kasi nakakatuwa kasi nagkaroon kami ng same vision kung ano yung gusto namin kalabasan dun sa song. Kasi I think, funny enough, tatlong arrangers ang nilapitan namin for this song. And dun sa dalawang unang arranger, medyo hindi siya nag-vibe, hindi siya na naging parang fit dun sa gusto naming kalabasan ng song. And ayun, buti na lang si Jason Cabato came up and binigay namin sa kanyang kanta, and he did the job. Ito yung gusto na talaga naming kalabasan ng song. Ayun, yung sa question mo, talagang back and forth. We were in contacts ni Feb. Lagi kami magka-chat, lagi kami magka-call na, ay ito, gusto nating kalabasan na pang Gen Z, pang Gen A. Yung dapat yung talagang para sa panahon na to, para contemporary, kumbaga. And yung napapanahon, yung kung ano yung trend ngayon, ayun, yun yung gusto namin kalabasan nung sound niya. And yeah, I think we achieved it. Worth it yung communication namin ni Feb. Thank you so much. Thank you. Ang naasahan pa nila sa akin sa 2025, more music like this. Ito yung new sound ko, Kuya Roldan. They'll be hearing more songs from me na katulad nito, and more, bolder, braver, and courageous. More courageous Gerald Santos. Yeah. Yes, yung movie ko, actually, din yun, very unorthodox din yun. Hindi rin yun usual na, hindi talaga ako yun. Ayaw matulog ng gabi. Yeah, so marami silang aabangan this year sa akin. Sa ngayon, pahinga muna ako sa abroad. Try ko munang magstay muna dito, and tingnan natin kung ano yung maging result nitong song, and then that's when I decide if I'll come back there. Officially released for today, so please help us spread the word. Yan yung single ko, Gerald Santos Hubad, on Spotify. And soon, it will be available sa mga social media, sa TikTok in particular, para talagang mas madali siyang mag-hit dahil gagamitin siyang para maging meme song. And yun, please help us promote as well itong aking pong concert. On January 24, Gerald Santos Courage, with special guests Elish Asper and Miss Shireen Reyes. Ayan, with surprise guests pa. Ayan. And yeah, also help us promote yung aming Courage movement. And again, thank you so much po sa inyong pagpunta. Ayan.